I know we're blessed, right? So it's about time for us to bless our Lord. Matthew 13:47 to 50. Ang Lord mismo ang siya nagsasalita. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers, but threw away the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. As in Matthew 13:45 to 46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Maaari na po tayong umupo. Maraming salamat, Lord. I believe, no? I believe marami sa ating nanalangin for this week. Marami tayong mga prayers and petitions sa ating Lord, mga intercessory prayers. To be honest with you, mga kapatid, yung sagot ng Lord laman ng ating mga inawit kanina. Whenever we sing songs to the Lord, those are declaration of God's answers sa lahat ng ating mga panalangin. So yung pong mga pinalangin ninyo noong mga nakaraang linggo, nakaraang mga araw, definitely sinagot ng Lord yun. And I know you can feel it right now. No, yung pagkilos ng kanyang Holy Spirit. Kaya maraming salamat sa Lord sa pag-ulan. Sa ulan ng pagpapalang ibinigay niya sa atin. Doon pa lamang sa mga pag-aawitang ginawa natin kanina. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay the kingdom of Christ. We are in a kingdom living. Nang pumasok si Jesus sa buhay natin bilang Diyos, bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, bilang Hari, we became part of that kingdom. So we are now living a kingdom life. We are what? Chosen generation, a royal priesthood, God's holy nation, and peculiar people. We are indeed princes and princesses ng ating Lord. Maaring wala kayong corona ngayon dito sa lupa. Maaring wala kayong treasure chests na punong-puno ng mga kayamanan. But to be honest with you, we have more than that. We have more than that. Ang mundo kinakailangan meron nun for them to do whatever it is they want to do. But all we need is the Lord. No? All we have to do is to claim His promises. And definitely, He will come and save us. Sabi nga ni David, O Lord, no? Sabi niya, many are my foes. O Lord, many are those who surround me. Arise, O Lord, deliver me from my foes. Tapos dumarating ng kusa yung tulong ng Panginoon. Ang tanong naman ni David, Lord, no, I look to the hills. Where does my help comes from? Bigla-biglang dumarating yung tulong ng Diyos. Any kind of tulong, dumarating siya. Maging si David nagtataka, saan nang gagaling ang mga tulong na ito? Saan nang gagaling ang mga pagpapalang ito? At ang sabi rin naman ni David, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kung kinakailangan po natin o gusto natin maranasan, yung talagang direct na pagtulong o pagpapala ng Panginoon, then directly manilbihan tayo sa Kanya. Kasi pa walang indirect ministry. Everything patungkol sa Diyos must be direct. So tingnan po natin, ano ba yung mga nilalaman ng kingdom ng ating Panginoon? Definitely, of course, this is not all. Pero kinover natin yung mga dapat nating malaman this day. Ang unang tanong, since merong kingdom at ang hari sa kingdom ay si Jesus Christ, siya yung king, ang unang tanong syempre, how to enter Christ's kingdom? Kasi naalala ko nung araw, kapag may mga, halimbawa yung Max o yung Uniwide sales nung araw, or anything like that, kapag magkakaroon ka ng malaking discount kapag nag-member ka, ang unang tanong, paano ka magme-member dyan? Para maka-avail ako syempre ng mga discounts. So yun na agad ang tanong natin. Kung nalaman mo mayroong parang benefit ang isang bagay, gusto mo malaman, paano ako mag-join? How can I join? Simple lamang po ang sagot ng Panginoon, how to enter Christ's kingdom. In just one verse, sinagot ng Lord yan. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi sinabing sumali ka sa born-again group at
at makikita mo na ang kaharian ng Diyos. Ang sabi doon, you must yourself experience it. Kung palalawigin natin yan, sabi ng Lord, ipanganak ka dapat sa Espiritu. Upang yung mga bagay na spiritual, and that is heaven, of course, and everything in it, then makikita natin in the Spirit. Mga yan. So if we really want to be a member ng kingdom ng Panginoon, and of course to be a member of heaven itself, then ipanganak tayo dapat sa Espiritu at katotohanan, and that is the Lord, through the Lord Jesus Christ. No one can come to the Father except through the Lord Jesus Christ. So simple lamang po, kailangan ipanganak ka magmuli sa Espiritu, maging Panginoon mo, maging hari mo, maging master mo, maging kaibigan mo, si Jesus Christ. May pag-usapan naman po natin yung nature. Kasi nung araw hanggang ngayon, maraming nagtataka or hindi nila lubusang naintindihan yung nature ng kingdom ng Lord. Kanina po sa pag-aaral, no, nabanggit doon, which is tanong din yan, especially ng mga Jew. Kasi lately, yun ang pinapakinggan ko, yung what Jew are saying about Jesus Christ. Sabi nila, hindi kami naniniwalang si Jesus na yung Messiah o yung Messiah. Kasi, ang alam namin, ang palatandaan na dumating na Messiah, there will be peace. No more wars. No more sickness. Ang sabi ngayon nila, the world na naglalagyan natin ngayon, punong-puno pa rin ng sickness, ng darkness, ng sin. So we do not believe na si Jesus yun. Kasi kung siya talaga, dapat wala na. Yun mismo yung lumabas sa bibig ng mga Hudyo. They are looking for what? Yung mga bagay na nakikita ng mga mata bilang sign na si Jesus Christ na nga Messiah. Pero hindi kasi yun ang sinabi ng ating Lord mismo. Iba yung nature nung kingdom na pinag-uusapan po natin, at makikita natin yan sa John 18:36. Ang sabi mismo ng ating Lord, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But, again, my kingdom is not from the world. Yung kasi hinahanap ng tao. Sige na nga, pag nag-born again ba ako, wala nang problema? Pag na-born again ba ako, wala nang sickness? Pag na-born again ba ako, laging merong salary increase? Kapag na-born again ba ako, malilibre na yung wifi? Pag na-born again ba ako, sasagutin na ako na nililagawan ko? Pag na-born again ba ako, babait na yung asawa ko? Pag na-born again ba ako, maraming ganyan tao, marami silang hinahanap. Akala nila yung tinatawag na pagiging parte ng kingdom ng Lord. Well, they were mistaken. They were mistaken. Dahil ang nature of God's kingdom is spiritual. So, sunod na lamang yung ating buhay here on this planet. And all these things shall be added unto you. God knows what we need the most. Alam niyo mga kapatid na nakakatawa? Pag pinalista po tayo ng priorities in life, sa prayer. Okay, gumawa ka ngayon ng prayer list. From the top priority hanggang huli, ilista mo. To be honest with you, kapag pinakita ng Panginoon yung version niya ng supposedly prayer list mo, baliktad. Halimbawa, ang prayer list natin ganito, priority number 1, sagutin ako nung nililigawan ko. To be honest with you, yung listahan ng Panginoon for you, totally different. Hindi sila nagtutugma. Kaya inaalam, Holy Spirit, lead me in prayer. Tell me what is the priority. In what is the least. Tell me what is the most important. Tell me please. Kaya sa prayer, inuuna natin siyempre yung guidance ng Holy Spirit. So that we will not be praying on our own. Kasi po, aminin natin sa hindi, ibang-iba ang priority natin sa priority ng Diyos for us. Madali pong malaman yan. Basahin mo ang Biblia. Dumalo ka sa mga pag-aaral. Dumalo ka sa mga prayer meeting. You will know. Nakapamulagat yan. Hindi nakatago. Hindi po misteryo ang bagay na yan. Nakasulat na siya. All you have to do is to read and to follow. So, ang nature po ay spiritual kingdom. Ngayon, pag-usapan naman natin yung scope. Gaano ba kalaki? Gaano kalawig? Hanggang saan yung nasasakupan ng kingdom ng ating Lord? Meron kasing relihiyon na paniniwala nila na ang paraiso ay nasa lupa na. Mabuhay magpakailanman sa paraiso sa lupa. That is your version of paraiso, ibang version ng Diyos. There will be a paradise, a perfect place that will come from heaven, not this planet. And lately, kung manonood kayo ng mga movie, yan ay tinuturo. You know, I believe that heaven is real. Really?
How come? Because we are now here in heaven. This world is heaven. Ha? Heaven na ito, sa katerbi nagugutom, look at Yemen. Ngayon, na nakikita natin ngayon, Yemen, Syria, nagkandagutom yung mga bata, kandamatay sa gutom. Iba kinakain papel. Bakit hindi damo? Damo na lang. Wala nang damo, wala na. Papel na lang. And this is heaven? Of course not. Of course not. Tingnan natin, ano ba yung nasasakupan ng kaharian ng ating Panginoon? Nung inawitan natin kanina, I pray and hope nung mag-pray tayo kanina, nung umawit tayo kanina, we are singing sa paanan ng ating Panginoon. Kapag po tayo umaawit na nanalangin, I really cannot use the term imagine, pero recon yourself, consider yourselves, talagang nakaluhod ka sa harapan ng trono ng Panginoon. Do not imagine a face. We never know kung ano talaga itsura ng Panginoon. Just imagine the lamb that was slain. Imagine the cross. When you're singing, when you're praying, think about that. No, think about that. At talagang mararamdaman mo, you are singing to the uttermost. Ibinubuhos mo, kulang lang yung kaluluwa mo lumabas sa pag-awit, sa pagtataas sa ating Panginoon. Number 1 sa scope ng kingdom ng ating Lord, over the entire physical universe. Why? He created the physical universe. Ang science po, now, tinatry nilang i-measure ang universe. Tinatry nilang malaman yung dulo ng universe. Walang makakaalam nun. Wala. Hindi, according kasi sa Hubble telescope, ito, no, you cannot. Limitado pa rin na nararating ng mga telescopes na yan. Napaka-vast ng universe. At cover yan ng ating Panginoon. Ibig mo sabihin, maging yung mga aliens, pinangungunahan din sila, sakop sila ng kingdom ng Lord. Walang sinabi sa Biblia may alien. Kung may alien man, angels. Ang mga angels kasi alien talaga yan kasi hindi sila taga rito. Pero something else na alien, katulad sa mga sci-fi, walang sinabi sa Biblia. Period. Kaso, trillions of galaxies kasi meron trillions of universe. Imposibleng wala Para sa'yo, imposible. Posible sa Diyos. Isang planeta lang ang pinag-usapan sa Biblia. Period. Kung ipipilit mo sa akin na mayroong ibang life form sa ibang planeta, sumulat ka ng sarili mong Bible. Gumawa ka ng sarili mong Diyos, gumawa ka ng mga sarili mong propeta, sumulat ka ng sarili mong Bible, and then, sige, magsimula ka ng bagong relihiyon. But not Christianity. Period. So, the entire physical universe po, nasasakupan ng ating Panginoon. Of course, hindi lamang yun. Over the entire spiritual realm, tinatawag. Kasi siya rin naman ang lumikha sa mga angels. God is a spirit, espiritu siya, but beside our creator, lahat ay pawang creation na. Kasama ang mga angels. Kasama po yung mga angels. Nasasakupan ng Panginoon ang lahat ng yan. And of course, hindi lamang yun, number 3. Over the people of the world. Believers or unbeliever man, nasasakupan po ng kingdom ng ating Lord. Yun ang binasa natin kanina sa verse. Yung net, at pag-uusapan natin na hiwalayan mamaya. Hindi lamang yon, of course, number 4, nasasakupan the hearts of those who put their faith in Him. Especially us. Kumbaga tayong mga loyalist na tinatawag we are the loyalists. Next. Tayo talagang mga follower ng ating King. So kung meron mang ina-expect ang Panginoon na mag-obey sa kanyang mga salita, that's us. We may consider ourselves the faithfuls and the truly obedient ones or the loyalists ng ating Panginoon. So walang lugar sa whole creation na hindi nasasakupan ng kingdom ng ating Panginoon. Wala. Lahat po yan covered ng ating Lord, ng kanyang paghahari. Ngayon, ano ba meron sa kingdom ng Lord? Iilan lamang to. Iilan lamang to. If you want to know more, read more. Iilan lamang to. If you want to know more, read more. Study more. At yung ilan na ito ay isinama po natin. Ano meron sa kingdom ng ating Lord? Number 1, no more demonic oppression. Napansin ba ninyo sa panahon ni Jesus Christ, sangkaterba yung mga demon-possessed? Sangkaterba, kasi magpunta ang Panginoon, may mga demon-possessed. Sa kabila ng mga taong mga ipokrito, mga self-righteous, mga evil,
Isama mo pa yung maraming mga demon possessed. Hindi lamang possessed by demons, kundi oppressed by the evil spirit. At magbibigay tayo dito ng mga examples. Ilan lamang ng mga examples kung paano natin masasabi o examples ng demon oppression. Kasi maaaring hindi natin nare-realize demonic activity na pala yung nangyayari sa buhay mo. They do exist. Kaya lang, huwag mo nang hanapin sa puno. Hindi na kinakailangan umakit sa puno niya mga yan. They rule the air. They are the power in the air. So, tingnan nga natin. Demonic oppression could be experienced in various ways at ilan lamang ito mga kapatid. Una, maaari physical ailments such as sleeplessness, nightmares, strong anxiety, parang feeling mo mamamatay ka na, self-mutilation, addictions, and physical illness. Nasa Biblia po yung mga kapatid. But then again po, hindi ko sinasabing kapag ikaw nagkasakit, no? Demonyo na kaagad. Kasi kung demonyo kaagad yun, hindi mo na kailangan ng Panadol. Hindi kakayanin ng Panadol ang demonyo. Right? But there are sickness na hindi mo alam, demonyo na mala ang may gawa. Hindi ka ipopossess. Kung possess ka na ng Holy Spirit, no one else can possess you. Kung tunay kang Kristiyano, hindi pwedeng isang araw sinipa ng evil spirit yung Holy Spirit at siyang yung nakaupo. Hindi pwedeng mangyari yun. Pero oppression. So isipin mo yung nangyayari sa buhay mo. Bakit kaya ganito? Pag-usapan natin anxiety. Maraming kapatiran, even before, nakaranas sila ng ganyan. Ako, tinatanong ko, ano yung feeling ng merong severe or what na anxiety? Yun daw basta yung feeling niya, mamamatay na siya. Ako hindi ko maintindihan siyempre, unless ma-experience ko, hindi ko maintindihan. Pero yun ang nararamdaman nila. No? Ibang, mamamatay na yata ako. Walang kabagay-bagay ba? Natutulog siya, biglang gigising, takot na takot, hindi malaman ang gagawin. No? May palpitations or what. Tapos feeling niya, mamamatay na siya. Hindi maintindihan. Who knew? Kumikilos palang kalaban. Saka kailangan talaga yung tinatawag na prayer. Prayer mula sa mga kapatiran. Hindi lamang yan, syempre. Marami yan, pero hindi lamang yan. Letter B, spiritual deadness. Of course, hindi ka bubuhay ng demons para maging masipag ka sa gawain. Siguro kung demonyo ang nagpasipag sa'yo sa gawain, iba gagawin mo syempre, manggugulo ka sa gawain. Sige, magpakasipag ka, aking apostol, no? Maghasik ka ng lagim sa simbahan na yan. Yung mga magkaibigan, paghiwalayin mo, yung mga mag-asawa, guluhin mo ang relasyon. Masipag ka nga. Yung nga lang sa paggawa ng masama. Okay? Spiritual deadness, that includes apathy, kawalan ng simpatsya. Yun yung sa Tagalog po, walang pakialam. That includes apathy and anger towards God. Hindi lamang yon, ilan lamang yan, interest in false religious systems. Let's talk about this. Mga kapatid, we are God's own personal people. Kung meron man nakikita sa ating lifestyle, kung meron man nakikita sa ating attitude and character, kung meron man nakikita sa ating suot natin sa ating mga katawan, dapat nagre-reflect yung pagiging Christian mo. There are lots of things, fad, sa mundong ito, na maging mga Kristiyano gaya-gaya. Not even thinking, teka, itong ginagawa kong ito, Christianic ba to? Baka naman Hinduic? Baka naman hiniram sa Hinduism or hiniram sa Buddhism, itong ginagawa ko. Question mo yan, kapatid, kasi anyway, mahilig naman tayo mag-question sa mga kapatiran. Bakit ka ganyan? Bakit ka ganon? Questionin mo na rin ang sarili mo. Teka muna. Oo nga. Ito bang isinusuot kong ito? Ito bang mga tinatangkili kong ito? Ito bang ginagawa kong ito? Christian? Na-identify kaya ako sa Biblia at sa Diyos ng Biblia? Kasi po kung hindi itigil mo. Hindi kasi fad naman siya, saka wala namang masama eh. Akala mo yun. Kaso na-identify ka with the world, not with our Lord. Yung kaagad ang bunga nun. Maraming gagaya sa'yo. Eh si pastor nga, ginagawa niya, ako pa kaya. See? Naging naging dahilan ka para magkamali rin yung iba. Yung pong apathy, yun yung walang pakialam. Sabi nga natin, sa mga pag-aaral, yung tipong ang buong simbahan, nagkakagulo na para maayos ang lahat. Ikaw naman, sarap ng buhay mo, naka-online ka lang. Nagkakagulo ng lahat para ma-minister mga kapatid. Ikaw, ang sarap ng buhay mo sa isang sulok.
Kaya minsan pag may tinanong ka ngayon, kapatid, matagal na, yung tanong mo, nasagot na yan last year eh. Ngayon mo lang na-realize. Walang space po sa simbahan, yung kawalan ng pakialam mga kapatid. Kailangan meron tayong obligasyong hinaharap, responsibilidad na hinaharap sa loob ng simbahan. Hindi po enough na tayo spectators. Hindi enough yung spectator ka na, critic ka pa. Yung pagiging spectator nga, kulang ka na nun eh. Ano nga pala ministry mo sa church? Spectator, taga-upo. At hindi lang yun ha, meron naman akong ginagawa, I criticize. Be an active participant sa simbahan. Be part of the solution, not of the problem. Yun ang dapat sa isang Kristiyano. Malakas ang pagkilos ng kalaban sa aspetong yan. Hindi mo alam ginagamit ka ng kalaban. Sabihin mo yung ugali niya ganito. Sabihin mo kulang sa ganito. Sabihin mo to, wala siyang kwenta or what. Kulang na lang, talagang durugin na yung tao. Maging parte tayo ng solusyon, hindi ng problema. Maging parte tayo ng tinatawag na inspirasyon ng bawat isa. Hindi question. Inspiration. Hindi lamang yon, kasama po yung tinatawag na emotional upheaval. What is that? Such as regular outbursts of anger, konting kibot, masungit, high and low emotional levels. Nakatawa ngayon, mamaya nakakita ako ng ganyang Kristiyano. Ang saya-saya namin ngayon, mamaya galit na kaagad. Parang may bipolar na hindi maintindihan. Ano pa, yung bigla na lamang merong self-justification. Hindi mo pa tinatanong, nagja-justify na. No? Huwag niyo ako i-judge ha. Gutom ako kaya kumain ako. Pasensya na kayo, wala kayo nakain, late kayo eh. Ayan. Nakatingin ka pa lang kasi wala nang pagkain. Siya, totong justification na kaagad. Ano pa? Fear. Ang Espiritu mo ng Diyos nagbigay ng tapang, hindi fear. Kaya ito, lagi ko sinasabi sa mga kapatiran, kung ikaw fearful ka sa Diyos, walang problema. Tama yon. Pero kung fearful ka sa iba nga yung fear nila sa mga walang bagay naman eh. Iba nga, fear of the unknown. O bakit takot na takot ka dyan, nanginginig ka? Wala kasi ako alam. You know? Isipin mo, paano papaliwanag yun? Hindi ko nga alam, takot na takot or what? Maaring demonic oppression niyang kapatid. No? Andyan lang siya bumubulo. You know? Bunyo. Hopelessness. Ang Kristiyano po, ang tunay na Kristiyano punong-puno ng hope. Pag-asa. Kung ikaw na tuloy ng Kristiyano, punong-puno ng kawalan ng pag-asa, kapatid, baka binubulungan ka ng kalaban. Huwag ka nang bumalik sa Pinas. Mag-Saudi ka na lang. 50 years lang naman, magiging member ka na ng Saud. In your dreams. No? Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ano pa? Abnormal fixations. Yung mga pinaglalaanan mo ng panahon, yung mga bagay na kung tutusin, wala namang kabagay-bagay. Halimbawa, naka-fish yung oras mo sa ibang bagay, hindi sa Diyos. Inuubos mo yung oras mo sa mga bagay na hindi na doon inuubos. Yung dapat may ginagawa kang mahalaga, pero hindi mo ginagawa. Yung something na walang halaga, doon ka naka-fix. Hindi lamang yung hilig mo sa mga bagay na napaka-dark. Bakit naman kulay itim ang lipstick mo? Gothic ako, brother. Gothic style. Meron ba sa atin naka-lipstick dito na itim? Kasi pinauso ng mundo yan eh. Lipstick itim. Sa dinabi-dami ng lipstick itim pa. Gothic style. Maging yung stylings po, pinag-aaralan natin yan. Si Pablo mismo nagsabi, pinakialaman nga ni Pablo yung buhok eh. Buhok na nga lang eh, pinakialaman pa, di ba? Kasi dapat eh. Ano sinabi ni Paul? Ang lalaki daw dapat maiksi ang buhok, tama lang, hindi mahaba. Kasi ang mahabang buhok po, para sa mga babae. Ibang buhok ng babae, ibang buhok ng lalaki. Yung nga ng cross-dressing, bawal sa Old Testament, babatuhin ka eh. O bakit dumudugo mukha mo? Binato ako eh. Bakit? Kasi dinusunod ko yung damit ng nanay ko, kalalaki kong tao. Yung cross-dressing na tinatawag, bawal yun. Lahat daw ng gamit ng babae, sa babae, lahat ng gamit ng lalaki, sa lalaki.
Alam niyo kung tayo magpapaka-Biblia talaga, hindi ka magsusot ng gamit ng lalaki, kapatid. Especially yung obvious naman na pambabae, nakapalda ka. Ba't taga-Scotland ka ba? O siguro taga-Bangladesh ka, no? No, tell me. Depende di ba? Pero we know kung ano yung pambabae, ano yung panlalaki. At alam din naman natin yung pwede namang isuot ng pareho. Hindi ko sinasabing hindi mo pwedeng isuot lahat. Meron kasing pwedeng isuot naman. But alam natin yung pangbabae. Hikaw. Let's talk about hikaw. Pinauso ng mundo, lalaki may hikaw. Tapos sabihin niya, macho siya. Come on. Saan nakakita ng macho may hikaw? Babae lang ang naghihikaw. Sa Biblia po, kapag ang lalaki naghikaw, slave. Kaya lahat ng mga lalaking may hikaw o naghihikaw, ano pa sa Tagalog ng slave? Alipin! No? Alipin! Yan po sila. Huwag kayong manggagaya. Yun po yung sinasabi natin. Manggagaya ka na rin lang. Tignan mo muna kung biblical o hindi. Kasi pagtatawanan ka una ng demonyo. Walang kabag. Walang kamalay-malay itong pastor na ito. Yung ginagawa niya hindi biblical. Pastor pa naman. Nakakahiya. Hindi lamang yun. Ang mga kapatiran magsusunuran. O bakit may mga hikaw lahat? Si pastor may hikaw Bakit kami hindi pwede? Ano to? Of course. So yung emotional upheaval, maaari may ginagawang pagkilos ang kalaban dyan. And of course, hindi po mawawala sa ating listahan, letter D, sa demonic oppression, financial difficulties. Such as constant, unusual financial pressures. Sometimes, numerous things go wrong, all very quickly, and it causes us great financial strain. Kung meron tayong problema ngayon sa buhay, o sa pera, malaking possibility kasi, katulad sa pinag-aralan natin sa umaga, choice mo yan Meron kang ginawang something before ka nagkaroon ng hirap financially. Kung hindi man ikaw, merong someone sa iyong pamilya na nagkokos niyan. Nadisin sana, nag-iipon ka na para makapagpatayo ka ng bahay, pero nauubos ang panahon mo, ang oras mo for the other person. Yung sarili mong buhay, hindi mo ngayon maharap. Fini-fiction, kapatid. Ano mangyayari? Pag hindi nagkakasundo mag-asawa, mag-aaway. Right? Tatingin ba natin kung talagang kalooban ng Diyos, merong pag-aaway na mangyayari? Hindi, kaya nag-aaway kasi nga ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos, nag-aaway tuloy sila. Hindi natin pwede i-twist. Kung meron po tayong problema financially, mga kapatid, let me tell you this. Even me, myself, nung magsimula po ako sa Saudi Arabia, ang sahod ko po 1,400 riyals. And to be honest with you, hindi po ako nagkaroon ng problema doon. You know why? It doesn't matter how much money you have. It's how much you spend. Yung paggamit mo, doon nagkakaroon ng problema. At hindi lamang yun. Inari kong totoo and pure yung sinabi ng Lord. Kung hindi kita mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi kita pagkakatiwalaan sa malaki. Pinakita sa Lord, pinakita ko sa Panginoon, Lord, mapagkakatiwalaan mo ako sa 1,400 and I believe, pagkakatiwalaan mo ako sa mas malaki. Hindi po nagkamali ang Diyos sa pinapasahod sa atin. We have something to do with it. Our attitude, our character, our faith, the way we do our things in our lives, kasama po yan. Hindi natin pwedeng isisi sa mundo, isisi ka agad sa iba. Pero kung nagpapakasipag ka naman, lumalagay ka naman sa tama, and yet ganun pa rin din, kapatid. Maaari, demonic oppression. Kumikilos ang kalaban para mahirapan ka financially. Kung talagang nagpapakasipag ka, kung talagang tama ang prinsipyo mo sa buhay. Pero kung kabaliktaran po, hindi na kailangan kumilos ng demonyo. No, nagse-self-destruct ka na lang talaga sa klase ng ugali, paggamit sa pera na iyong ginagawa. At marami pang iba. Hindi lamang yon. Number 1 pa lamang yung demonic oppression. Meron lamang tayong 4 points. Sa kingdom po ng ating Panginoon, yung eternal kingdom ng ating Lord, especially at the end of days, sa kanyang muling pagbabalik, no more death and suffering. Revelation 21:4, sabi niya, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, wala nang hagulgol, wala nang pag-iyak, no more pain anymore, for the former things have passed away. I don't know, kung meron sa ating lumipas ang 1 linggo, hindi man lang tumulo ng konti ang luha. Meron ba sa ating lumipas 1 linggo mo, talagang hindi ka man lang, hindi nabagabag yung kalooban, hindi tumulo ang yung luha. Yung tear duct mo, hindi mo nagamit for 1 week. Kasi ako, gamit na gamit ang tear duct ko, mga kapatid.
No? And we know kung bakit umiiyak ang tao. Pain, suffering. Of course, minsan love. Sobrang mahal mo siya kaya naiiyak ka eh. Ano kayo? Gutom. Maraming dahilan kung bakit umiiyak ang tao. Gutom, walang pera, no? May pera kaso may kuripot, hindi siya nilibre nung may pera din, nalungkot siya ngayon. Pero sa langit, no more tears. Meron nga nagtanong eh, ano kaya yung tear ducts natin wala na rin? Kasi no more tears eh. I don't know. Pagdating natin doon, tignan natin. Tignan nga, wala na. Then we will know. Let's wait for heaven and we will know these things. So, iwawipe ng Panginoon ang bawat luha sa ating mga mata. Ibig sabihin, wala ng kalungkutan, wala ng pain and so on and so forth. At according nga dyan, sa kaharian ng ating Panginoon, no more darkness. Revelation 22:5, and night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light. And they will reign forever and ever. And you know what? Ang kagandahan po sa langit, walang shadow. Alam na natin, kapag merong source of light, merong shadow behind. In heaven, there will be no darkness at all kasama ang shadow. Me, myself, I really cannot comprehend it. Siguro, kung magkakataot ako ng picture, lagay ko sa A4. Pero in real life, walang shadow. Ikaw nga lang, lumakad ka dyan na wala kang shadow, matatakot ka na sa sarili mo eh. Imposible, di ba? Saan nakakita tao walang shadow? Demonyo siguro yon or what? Ginagaya itsura mo na mahal mo sa buhay. Pero in heaven, mga kapatid, sa kaharian ng ating Panginoon, no shadow at all. Everything is light. Everything is light. Di ba, pag tumingin tayo sa araw, napakaliwanag na nun. That is nothing compared sa liwanag sa langit. No? These are just representations of what's stored in us in heaven. All of this. The family, ang prototype ng family in heaven, the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung konsepto ng marriage, galing din sa langit yun. Kaya everything on this planet, no, on this earth na kalagayan natin, sumasalamin doon sa original, which is in heaven. Yung perfect prototype na tinatawag. And of course, no more sin. Ito ang pinaka-problema nating lahat. Sino ang hindi namumroblema sa kasalanan? Kung hindi ka namumroblema sa kasalanan, self-righteous ka. Hindi lamang yon, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Kasi ang sinabi sa Biblia, we sin. Ang nagsasabing hindi nagkakasala, kasalanan na yon. Pero you know what? Darating ang time sa kaharian ng ating Panginoon, no more sin ever. Why? Revelation 21:27. But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. Sabihin, pag napunta na po tayo sa langit, perfect na tayo, mga kapatid. Yung capacity to sin, hindi na natin magagawa. I don't know kung pagdating natin sa langit, makakapag-isip ka na, hindi na ako marunong magkasala. Even that thought, kasi iniisip ko, pag nasa langit na tayo, me personally, wala akong gagawin kundi tignan na magandang mukha ng ating Lord eh. I will be fixed on the glory of the Lord. Kasi iba kasi ang problema pa, paano yun, Kuya Eric, pag nasa langit na tayo, meron tayong mga mahal sa buhay na sa impyerno. Makikita kaya natin sila doon? Habang tayo nasa langit, nakikita natin silang nagdurusa. Ang dami mong problema, kapatid. Nasa langit ka na nga. Enjoyin mo ang langit. Kapag nandun na tayo, pag nakita natin ang mukha ng ating Panginoon, no, hindi mamaya alisin yung paningin sa Kanya. Napakaganda ng ating Lord. At panghuli po, pag-usapan natin yung two aspects of Christ's kingdom. According dun sa mga verse na binasa natin kanina, nahati po sa dalawa. Ang pinag-uusapan natin dito ngayon ay yung lawak, yung kabuuan ng kingdom, paghahari ng Panginoon. Sa sangkatauhan, all in all. Ang una pong aspect ng kingdom ng ating Lord, the outer aspect. What is this? No, what is this? Mababasa natin yan kanina, binasa natin, Matthew 13:47-50. Ang Lord mismo nagsabi. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the goods into containers, but threw away
the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Meron lang talagang sadyang parte, kasi hindi pwedeng hindi nasasakupan ng kingdom ng Lord eh. Kasi kung merong parte ng universe na hindi nasasakupan ng kingdom ng Lord, hindi na siya Diyos. Napakahina niya naman, Diyos na nga siya na nga lumikha. Meron pang parte na hindi niya nasasakupan, na nasasakupan niya, katulad ng Saudi Arabia, wag na tayo lumabas, nasasakupan ni King Salman ng buong Saudi Arabia, right? Pero lahat ba talaga sang-ayon kay King Salman? We know there are some who are rebels. Wala lang magawa kasi nandito sila, napipilitan lang, but in their hearts, hindi ko kinikilalang hari yan. And in all nations, maraming ganyan. Maraming hindi kumikilala kay Duterte, even siya ang official president ng Pilipinas. Maraming hindi naniniwala kay Trump, even though officially siya ang presidente ng US. Pero nandun sila sa nation, nasasakupan sila ng mga taong ito. Ganun din sa ating Lord. Sakop niya lahat, pero hindi lahat nagpapasakop sa Kanya. Is that clear? Okay. In the broadest sense, yung pong outer aspect ng kingdom, the kingdom includes everyone who professes to acknowledge God. Pag tinanong mo naman yung magnanakaw, naniniwala rin may Diyos yun eh. Iba nga, bago magnakaw, nagpe-pray pa eh. Nawa po makalusot. Nung makalusot siya, hallelujah. Huwag na nga yun, pag nanakaw yun eh. Yun na lang panlalamang. No? Bumalik tayo sa airport. Mapaborito kong ano. Alam mo na hanggang dito lang ang limit mo eh. Inilagpas mo pa. Tapos nung nandun ka sa airport, wala kang ginawa kundi ano, mag-pray. Lord, nawa po makalusot. Hipuin po niya ang puso ng tao nasa desk. Palusutin niya ang mga sobra kong baggage, Lord. Itong nasa tabi ko, hipuin mo rin para tanggapin niya yung aking extra, you know. Tapos wala kang ginawa kundi mag-pray na makalusot yung alam mo namang hindi tamang ginawa mo. Alam niyo, ako napaka-stricto ko pagdating sa bagahe. Kung hindi sakto sa itinalaga ng batas, kulang ng konti. Doon pa lang matetest ng isang tao eh. Let's see kung talagang makadiyos ka. Let's see kung talagang sumusunod ka sa batas. Airport pa lang yun. Airport. Hindi lamang yun. Yung bang tipong ikaw, tinry mong maging sakto or kulang ng konti para hindi ka umover. Meron naman iba, pag nagpadala, parang silang uuwi. Hindi man lang nakonsensya ng konti. Kuya, marami ka bang dala? No? Eh, siyempre, ikaw na sabihin mo, hindi, tama lang naman. May padala ka ba? Alam mo sabihin mo, hindi pwede padala. Siyempre, ikaw naman, medyo open heart ka, di ba? Papakilala sana ako ng kahit konting pasalubong sa pamilya ko. Tapos, ang dala niyo pa, mas malaki pa sa box mo eh. No? Mas malaki pa sa box mo yung box niya. Pakidala lang yun, ha? Hindi ka ba nakonsensya man lang doon? Pakidala pa lang yun, ha? Hindi pa tayo lumalalim sa pinag-uusapan natin. See the attitude, the character ng bawat tao? Binabantayan din yan lahat. No? Binabantayan po. Kasi nakakahiya. May born again nga. Natin mo born again nga. Kabayan, pwede po ba makadala? Hindi po pwede. Sino po ba kayo? Pastor ako. Nakaka ng Diyos. Nakakahiya, ano? Tapos nalaman niya, pastor pa. Pastor, tapos humihingi ng tulong dahil sumobra siya or what. Nakakahiya. Masyado tayo minsan at tinitingnan natin mga high spiritual examples. Tingnan natin pinaka-base na muna. And that's it. Hindi na kagad nakaabot sa pamantayan ng tao pa lang, lalo na sa pamantayan ng Diyos. Yun po yung outer aspect. Panghuli po, what is the inner aspect naman ng kingdom na pinag-usapan natin? Matthew 13:45-46. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Nung matagpuan niya ang karya ng Diyos, hinayaan niya ng... Hindi kasi sinasabi pinabayaan niya yung business, pinabayaan niya yung asawa or what, kundi talagang nung makita niya ang karyaan ng ating Panginoon, yun na yung pinakamahalaga para sa kanya. Doon na umikot ang kanyang buhay. Yan yung mga taong nasa inner aspect ng kingdom ng Lord. Sila yung mga taong hindi nakikipamugad lang sa puno ng mustasa na nanggaling sa ating Lord. The other kingdom is the inner. The kingdom that includes only true believers. Only those who
As John the Baptist proclaimed, repent and are converted. Yun yung mga inner aspect ng kingdom. Sila yung totoo na parte ng kingdom. Hindi katulad ng iba, nakikitanggap lang ng pagpapala, no? Tumatanggap lang ng mga benefits from the kingdom, but by heart, hindi sila nagpapasako sa ating king. Ngayon po, bilang panghuli, kaakibat na rin ng mga inawit natin kanina, ng mga Bible studies, tungkol sa prayer meeting, in declarations natin ng mga salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ngayon ng truths to declare. At sabay-sabay po natin babasahin ng malakas at ariin ninyo na ito yung sarili ninyong declaration bilang panghuli. Number 1, basahin natin na sabay-sabay. We are the sons and daughters of the King. Number 2, hindi ako naniniwala. We are Yan ba yung nakakita ng more than conqueror na parang autistic na lalamya-lamya. Ulitin yung number 2. Yan ang tayo more than conqueror. Kanina ka conquered yung kanina eh. Ay, more than conquered. Number 3. Parang walang kasaya-saya naman, susuklay na nga yung riches eh. Pakiulit po na malakas. Number 4. Parang may epekto sa inyo yung weapon ng kalaban. Pakiulit na malakas. Ulit-ulit. Amen. Number 5. We can do all things through Christ who strengthens us. Walang strength. Pwedeng may with strength naman. Basahin niyo ulit. We can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Number 6. All things will work together for our good because we love God and He called us for His purpose. Amen. At panghuli po. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Amen. Tayong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa continuation ng pagpapala mo sa amin. Sinimulan sa mga Bible studies, itinuloy ninyo sa mga praise and worship. At ngayon po, Panginoon, now we know that we are part of your kingdom. And your kingdom will know no end. This is an unshakable kingdom na kung saan kinalalagyan namin. Lord, inaamin po namin once in a while we are shaken by different testings, trials, and problems in this life. But always remind us, Panginoon, unshakable kingdom ang kinalalagyan namin. Kaya Lord, we pray lahat po ng aming narinig. Hindi lamang narinig, kundi maisapamuhay ng bawat isa. Ipaalala mo sa amin, Lord, na sa ganun, meron kaming power, meron kaming fuel, meron kaming bala each and every time na kakailanganin namin. Kaya Father, thank you very much. This is our prayer in Jesus' name sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen. Amen.